Sumalpok ang malaking maleta sa basang semento, kasabay ng malakas na pagbagsak ng ulan at ang pag-atras ng kotse ni Victor. Naramdaman ni Marisa ang lamig ng gabi, pero mas nanunuot sa buto niya ang lamig ng mga salitang katatapos lang niyang marinig. "Umalis ka na, Marisa! Ayoko nang makita ang pagmumukha mo." Galit na sigaw ni Victor mula sa likod ng mamahaling kotse habang unti-unting itong lumalayo. "Wala kang utang na loob. Traidor ka." Napatayo si Marisa. Pakiramdam niya ay bawat patak ng ulan ay tumatagos sa kanyang kaluluwa. Ang mga salitang iyon, ang pagtataboy, ang paghamak. Hindi pa rin siya makapaniwala. Ito na ba ang katapusan ng lahat? Ang pangakong pag-ibig na kailan may hindi naman niya naramdaman. "Ano pa ang ginagawa mo dyan?" Rinig niya ang matinis na boses ni Elera, ang ina ni Victor, mula sa malaking arko ng mansyon. Kahit sa dilim, ramdam niya ang pag-aalipusta sa bawat salitang binibitawan nito. "Isa kang basura, Marisa. Pinulot ka lang namin sa kangkungan. Tapos gagawan mo kami ng iskandalo? Umalis ka na't huwag ka nang bumalik dito." Umalingaw-ngaw ang halakhak ni Elera. Malamig at mapanukso. Napahawak si Marisa sa kanyang dibdib para itong pinipiga. Walang hiya. Pagkatapos ng lahat ng kanyang tiniis, ang pagpapakasal niya kay Victor ay hindi dahil sa pag-ibig. Isang pilit na desisyon iyon. Isang sakripisyo para sa kanyang pamilya sa Batangas. Naalala niya ang araw na yon, ang araw ng kasal. Pinilit siyang suotin ang puting bestida na tila hindi na bagay sa kanyang katawan at sa bigat ng kanyang damdamin. Sa harap ng altar, nakangiti si Victor, pero alam niya na peke ang ngiting iyon. Parang transaksyon lang, isang kasunduan para bayaran ang malaking utang ng kanyang ama sa Montemayor Group, kapalit ng kanyang buhay. "Marisa, sigurado ka ba dito?" Tanong noon ng kanyang ama na halatang nag-aalala. "Para sa atin po ito, pa." Sagot niya, pilit na ngumingiti. "Para po ito sa kinabukasan natin." Ngunit ang kinabukasan na kanyang inakala ay naging impyerno. Mula nang tumapak siya sa malaking mansyon ng mga Montemayor, para siyang isang dayuhan, isang alipin na walang karapatang magsalita, walang karapatang umimik. "Huwag mong kalimutan kung sino ka, Marisa." Madalas na ibulong ni Elara sa kanya habang sinasamahan siya nito sa mga party ng alta sosyedad. "Anak ka lang ng isang mangingisda. Kami ang nagbigay sa'yo ng buhay na ito. Bawat araw, bawat sandali." Parang tinutusok ng libu-libong karayom ang kanyang puso. Binabansagan siyang gold digger, mang-aagaw, kahit na alam ng lahat na si Victor ang pilit na nagpakasal sa kanya. "Sana hindi na lang kita pinakasalan." Minsan ay ibinato ni Victor sa kanya matapos ang isang gabi na naglasing ito. "Buwisit ka sa buhay ko." At ang pinakamasakit, ang kanyang pagtataksil. Palihim na may ibang babae si Victor, isang modelong halos kasing edad niya. Nalantaran pang idinadaan sa mansyon. Pilit niyang tiniis ang lahat. Ang bawat sipa sa kanyang dignidad, bawat tago niyang iyak sa gabi. Dahil iyon ang pinanghawakan niya, ang pag-asa na balang araw, makikita rin ni Victor ang kanyang halaga. Makikita ng kanyang biyenan na si Elara na hindi siya basura, na darating ang panahon na tatanggapin nila siya bilang miyembro ng kanilang pamilya. Pero ang pag-asa ay natapos sa gabing iyon, ang gabi na inakusahan siya ni Elara na nakikipagrelasyon sa isang empleyado. "Nakita kita," sigaw ni Elara kanina habang itinutulak siya. "May kasama kang lalaki sa garden. Akala mo ba hindi ko nalaman?" Pilit siyang nagpaliwanag, ngunit bingi ang mga tenga ni na Victor at Elara sa katotohanan. Puno ng pagkamuhi at puot ang mga mata ni Victor. "Pagtataksil ang ginawa mo, Marisa. Huwag mo kaming gawing tanga." At ang huling sipa, ang pagtulak ni Elara sa kanya palabas ng mansyon, sabay hagis ng kanyang maleta. "Hindi ka na welcome dito. Umalis ka na." Nanginginig ang mga kamay ni Marisa habang pinulot ang maleta.
ang kanyang buhay, ang kanyang dignidad, ang kanyang kinabukasan, lahat ay gumuho sa isang kisap mata. Naramdaman niya ang isang butil ng luha na pumapatak sa kanyang pisngi, kasabay ng ulan. Ngunit hindi na ito luha ng kalungkutan lang. May halong galit. Ang singsing sa kanyang daliri, ang simbolo ng isang pilit at mapanlinlang na sumpaan, ay parang pumipiga sa kanyang daliri. Tinanggal niya iyon, dahan-dahan, at inihagis sa madilim na semento. Hindi na siya iiyak. Hindi na siya magpapakaawa. Wala nang natitira sa kanya, kaya wala na ring mawawala. Napaupo siya sa gilid ng kay kalsada, sa ilalim ng malaking puno ng akasya, basang-basa, giniginaw, at walang patutunguhan. Hinayaan niya ang kanyang sarili na masilayan ang sakit, ang pagod, ang galit. Ang bawat alala ng pananakit, ng paghamak, ay nagiging apoy sa kanyang kalooban. Sapat na, bulong niya sa sarili habang nanginginig ang kanyang labi. Sapat na ang sakit. Ilang sandali pa, isang mamahaling itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang harapan. Napatingin siya. Sa gitna ng dilim at malakas na ulan, parang isang anino ang bumaba mula sa kotse. Isang matangkad na lalaki, nakasuot ng itim na suit, may hawak na payong. "Miss Marisa Alonso?" tanong ng lalaki. Kalmado ang tinig, kahit na may bahid ng pagtataka sa kanyang mga mata nang makita ang kalagayan niya. Tinitigan niya ang lalaki. Sino ito? Isa bang tauhan ng mga Montemayor na ipinadala para siguruhin na tuluyan na siyang umalis? "Ako nga," sagot niya. Halos paos ang kanyang boses. Inabot ng lalaki ang isang card. Maliwanag ang nakasulat kahit sa dilim. Isang pangalan ng kilalang law firm. "Ako po si Attorney Lorenzo Garcia," patuloy ng lalaki. "Mayroon po kaming mahalagang impormasyon tungkol sa inyong ama." Biglang kumabog ang puso ni Marisa. Ang kanyang ama? Si Mang Tonyo, ang mangingisda? Ano naman ang kailangan ng isang abogadong galing sa isang malaking law firm sa kanyang ama? "Anong kailangan niyo sa ama ko?" tanong niya. Naguguluhan, tinitigan siya ni Attorney Garcia. "Hindi po si Mang Tonyo ang tinutukoy ko, Miss Alonzo. Ang tinutukoy ko po ay si Don Rafael Alonzo." Namilog ang mga mata ni Marisa. Don Rafael Alonzo. Ang isa sa pinakamayaman at pinakamakapangyarihang negosyante sa buong Pilipinas, na namatay ilang taon na ang nakakaraan. Paano siya magkakaroon ng kinalaman sa kanya? "Hindi ko po siya ama," mahina niyang sabi. Tumutulo ang luha na hindi na niya alam kung galing sa ulan o sa kanyang mga mata. "Wala akong koneksyon sa kanya," umiling si Attorney Garcia. May ngiting hindi niya maintindihan. "Tiyak po kami, Miss Alonzo. At higit sa lahat, mayroon siyang inihandang huling habilin para sa inyo." Sumunod si Marisa kay Attorney Garcia na parang robot. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Don Rafael Alonzo? Ang kanyang ama? Paano? Hindi niya maintindihan ang lahat ng nangyayari. Ang kanyang mundo ay parang binabaliktad. Pumasok sila sa isang mamahaling opisina sa isang skyscraper sa Makati. Moderno ang disenyo at ang bawat piraso ng furniture ay sumisigaw ng kayamanan. Ibang-iba sa simpleng bahay nila sa Batangas at lalong-lalo na sa mansyon ng mga Montemayor na puno ng malamig na pagmamataas. "Maupo po kayo, Miss Alonzo," sabi ni Attorney Garcia. Itinuro ang isang upuan sa tapat ng isang malaking mesa. Umupo si Marisa. Basang-basa pa rin ang kanyang damit at buhok. Pero sa ngayon, hindi na niya nararamdaman ang lamig. Ang lahat ng kanyang senses ay nakatuon sa susunod na sasabihin ng abogado. "Alam kong naguguluhan po kayo," nagsimula si Attorney Garcia habang may nilalabas na mga folder mula sa kanyang briefcase. "Ngunit ang impormasyong ibibigay ko sa inyo ay magpapaliwanag ng lahat." Nagpakita siya ng isang lumang litrato. Isang matandang lalaki, may ngiti sa labi, may suot na salamin, at may matatalim na mata na puno ng karunungan.
Si Don Rafael Alonso. Si Don Rafael Alonso po ang tunay ninyong ama. Pagpapatuloy ni Attorney Garcia. Ilang taon na naming hinahanap kayo. Naramdaman ni Marisa ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Pero, paano po? Utal niya. Ang mga magulang ko po sa Batangas, si Mang Tonyo at Aling Nena, sila po ang nagpalaki sa akin. Ito po ang paliwanag, sabi ng abogado, at inilabas ang isang dokumento. Ang inyong birth certificate, Miss Alonzo? Kinuha niya ito. Nakasaad doon ang kanyang pangalan, Marisa Alonzo, at sa ilalim ng father's name, malinaw na nakasulat, Rafael Alonzo. Sa mother's name, nakasulat ang pangalang hindi pamilyar sa kanya, Emilia de la Vega. Ang inyong ina, si Miss Emilia de la Vega, ay dating kasintahan ni Don Rafael. Naging lihim ang kanilang relasyon dahil sa komplikasyon sa pamilya ni Don Rafael. Nang malaman ni Miss de la Vega na nagdadalang tao siya sa inyo, nagpasya siyang ilayo kayo sa mundo ng mga Alonzo para maprotektahan kayo mula sa anumang kapahamakan at para mabigyan kayo ng normal na buhay, paliwanag ni Attorney Garcia. Ipinagkatiwala niya kayo kina Mang Tonyo at Aling Nena, ang kanyang mga kamag-anak sa Batangas. Hindi nagtagal pagkatapos, namatay ang inyong ina dahil sa isang komplikasyon sa panganganak. Napahawak si Marisa sa bibig. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. Ang buong buhay niya ay isang kasinungalingan. Hindi po ito totoo. Bulong niya, tumutulo ang luha. Sila Mang Tonyo at Aling Nena ang mga magulang ko. Sila lang. Ito po ang DNA test results. Sabi ni Attorney Garcia, inilabas ang isa pang envelope. Ito ang resulta ng pagsusuri na ginawa namin sa mga sample na nakuha mula sa inyo at sa mga sample na matagal nang naitabi ni Don Rafael. Nanginginig ang mga kamay ni Marisa habang binuksan ang sobre, ang mga numero, ang mga salita, ang 99.99% probability. Totoo. Totoo ang lahat. Si Don Rafael Alonzo, ang kanyang ama, ang isang luha ang pumatak sa dokumento. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi ng pagkalito, ng pagtataka, at ng isang bahagi ng kanyang puso na biglang nakaramdam ng isang puwang na napunan. Namatay si Don Rafael Alonzo 5 taon na ang nakakaraan. Patuloy ni Attorney Garcia. Tawa, ang kanyang boses ay naging seryoso. At sa kanyang huling habilin, iniwan niya ang lahat ng kanyang ari-arian at kontrol sa kanyang mga kumpanya sa kanyang nag-iisang anak. Sa inyo, Miss Marisa Alonzo, ipinakita ng abogado ang isang makapal na document, ang huling habilin. Naiintindihan ko na mahirap itong tanggapin, ngunit ang kanyang kondisyon ay dapat kayong maging handa upang pamahalaan ang kanyang imperyo. Ito ang dahilan kung bakit matagal naming inilihim ito at hinanap kayo sa tamang panahon, sabi ni Atty. Garcia. Ang kanyang kayamanan ay napakalaki, Miss Alonzo, at kasama nito ay ang napakalaking responsibilidad. Ngunit isang bagay ang bumagabag sa isip ni Marisa. Bakit po ngayon lang? Tanong niya. Tinitigan ng abogado. 5 taon na siyang patay. Bakit ngayon lang ninyo ako nakita? Nagbuntong hininga si Attorney Garcia. Ito po ang masalimuot na bahagi, Miss Alonzo. Matapos mamatay si Don Rafael, nagkaroon ng malaking problema sa kanyang estate. May mga kumilos upang itago ang kanyang huling habilin. May mga nagtangkang agawin ang kanyang kayamanan. At sa tingin namin, may kinalaman din sa kanyang pagkamatay. Hindi aksidente ang lahat. Napakunot ang noo ni Marisa. Anong ibig niyong sabihin? Ang opisyal na report ay car accident, sagot ni Attorney Garcia. Ngunit may mga di pagkakatugma. May mga impormasyon kami na nagpapahiwatig na posibleng may nagplano ng kanyang kamatayan o hindi bababasa, may mga taong nakinabang sa kanyang pagkamatay. At ang isa sa mga nakinabang ay ang pamilya Montemayor. Nanindig ang balahibo ni Marisa.
Montemayor? Ang Montemayor Group ay dati nang may transaksyon sa Alonso Group. Nang mawala si Don Rafael, marami silang nakuhang benepisyo mula sa mga naligaw na pondo at ari-arian. Paliwanag ni Atty. Garcia. At sa tingin namin, alam ng inyong dating biyenan, si Elara Montemayor, ang ilang bahagi ng katotohanan. Posibleng siya pa nga ang may kinalaman sa pagtatago ng inyong tunay na pagkakakilanlan at ng huling habilin ng inyong ama. Napakagat si Marisa sa kanyang labi. Kung totoo ito, kung si Elara ay may kinalaman sa lahat ng ito. Kung gayon, ang sakit na kanyang naramdaman sa ilalim ng mga Montemayor ay hindi lang isang aksidente. Ito ay bahagi ng isang malaking kasinungalingan, isang malaking panlilinlang, ang pagtataboy sa kanya, ang pagpapahiya, ang pag-aakusa. Lahat ba ito ay para lang siguraduhin na hindi niya kailanman matutuklasan ang katotohanan? Ang desisyon po ay nasa inyo. Mr. Alonzo, sabi ni Atty. Garcia, ang kanyang boses ay malumanay. Mayroon kayong dalawang pagpipilian. Ang tanggapin ang inyong mana na nangangahulugan ng malaking responsibilidad at pakikipaglaban sa mga taong may gustong manatili sa dilim. O ang talikuran ito at mamuhay ng tahimik kung kaya ninyo pa. Ngunit sa mga salitang iyon, naramdaman ni Marisa ang isang bagay na nagbabago sa loob niya. Ang sakit, ang galit, ang pagkalito. Lahat ay nagiging isang matalim na pananabik. Hindi na siya ang Marisa Alonzo na umiiyak sa ilalim ng ulan. Hindi na siya ang Marisa Alonzo na nagpapakumbaba at nagtitiis. Siya si Marisa Alonzo, anak ni Don Rafael Alonzo. At ang pamilyang nagtapon sa kanya na parang basura na nagtago sa kanya ng katotohanan ay hindi niya palalampasin. Gusto kong tanggapin, sabi niya. Matatag ang boses, tumutulo pa rin ang luha. Ngunit ngayon ay may kasamang matinding determinasyon. Gusto kong malaman ang buong katotohanan at gusto kong ipaglaban ang sa akin. Nakangiti si Atty. Garcia. Isang ngiting may pag-asa. Mayroon pa po akong isa pang kailangan sabihin sa inyo, Miss Alonzo. Ano po iyon? Tanong ni Marisa, handa na sa anumang impormasyon. Sa huling habilin ni Don Rafael, mayroon siyang espesyal na dinesenyo na programa para sa inyo, paliwanag ng abogado. Isang serya ng pag-aaral at pagsasanay upang ihanda kayo sa mundo ng negosyo. At mayroon din siyang huling mensahe para sa inyo, isang video. Napatingin si Marisa sa abogado. Ang kanyang ama. Sa isang video? Kung susundin ninyo ang kanyang program, kayo po ang magiging pinakamakapangyarihang babae sa bansang ito, sabi ni Atty. Garcia. At malalaman ninyo ang lahat ng kanyang sikreto. 2 buwan. 2 buwan ang nakalipas mula ng gabing iyon sa opisina ni Atty. Garcia. 2 buwan na puno ng pawis, luha at walang humpay na pag-aaral. Tinanggap ni Marisa ang hamon. Hindi na siya ang Marisa Alonzo na umiiyak sa gilid ng kalsada. Pinili niya ang landas na inilatag ng kanyang ama, si Don Rafael Alonzo. Isang landas na maghahanda sa kanya sa isang mundo na kailanmay hindi niya inakala na kanyang tatahakin. Nagsimula ang kanyang pagbabago sa isang pribadong training facility na pagmamay-ari ng Alonzo Group. Araw-araw, mula umaga hanggang gabi, nakatutok siya sa iba't ibang aspeto ng kanyang pagkatao. Sa gym, ramdam ni Marisa ang bawat hapdi ng kanyang kalamnan habang tinuturuan siya ng isang martial arts instructor. Diyan nanggagaling ang lakas, Miss Alonzo. Sabi ng instructor habang itinuturo ang kanyang core, hindi lang sa labas, kundi sa kalooban. Bawat suntok, bawat sipa, ay naglalabas ng galit na matagal niyang kinimkim. Ang mukha ni Victor, ang mapanuyang tawa ni Elara, lahat ay naging target ng kanyang mga pagsasanay. Dahil sa bawat patak ng pawis, unti-unting nabubuo ang isang bagong Marisa. Isang Marisa na hindi na basta-basta mapapatumba. Ngunit hindi lang sa pisikal na aspeto ang kanyang training. Araw-araw din siyang nasa harap ng mga aklat at computer screen,
Nakikinig sa mga lektura ng mga batikang propesor at financial advisors. Pinag-aralan niya ang intricacies ng corporate law, ang labyrinth ng global finance, ang art ng negosasyon. Ang bawat terminolohiya na dati banyaga sa kanya ay unti-unting naging pamilyar. Ang kanyang isip, na matagal nang nalimitahan sa simpleng pamumuhay, ay biglang bumilis at naging matalas. Naaalala niya ang mga panahong sinisigawan siya ni Victor dahil hindi niya maintindihan ang mga pinag-uusapan nila sa hapagkainan. Ang mga ngiti ng paghamak ni Elara tuwing magtatanong siya tungkol sa mga negosyo. Ngayon, naiintindihan niya at balang araw, gagamitin niya ang kaalamang ito laban sa kanila. Malalim din ang kanyang paglalakbay sa sarili. Sa isang session kasama ang isang psychologist, ibinuhos ni Marisa ang lahat. Ang sakit, ang takot, ang pag-iisa. Masakit po, Dok, bulong niya, habang tumutulo ang luha. Yung pakiramdam na wala kang silbi, na basura ka lang. Sinabi niya ang tungkol sa mga Montemayor, kung paano nila siya pinahiya, kung paano nila siya tinuring na alipin. Ang pagtataksil ni Victor, ang walang awang pagtataboy ni Elara. Ngunit habang nagsasalita siya, unti-unti niyang naramdaman ang pagbabago. Hindi na lang basta sakit ang nararamdaman niya. May kasama na itong galit. Hindi lang basta pagkalito. May kasama na itong pagdedesisyon. Hindi ko po hahayaan na maulit iyon, sabi niya, pinunasan ng luha. Hindi na po ako magiging mahina. Tinuruan din siya ng mga eksperto sa etiquette at fashion. Mula sa mga simpleng kasuotan, nagkaroon siya ng mga damit na bumagay sa kanyang bagong persona. Ang kanyang hairstyle ay binago at tinuruan siyang lumakad at magsalita ng may kumpiyansa. Sa isang fitting session, tumayo si Marisa sa harap ng malaking salamin. Isang babae ang nakatitig pabalik sa kanya. Hindi na ito ang Marisa na dating umiiyak. Ang kanyang mata ay matalas. Ang kanyang tindig ay tuwid. May aura siya ng kapangyarihan at determinasyon. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi, ngunit hindi itong ngiti ng kaligayahan. Isang ngiti ito ng panunukso. Handa ka na, Marisa, bulong niya sa sarili. Isang linggo bago matapos ang kanyang training, inimbitahan siya ni Attorney Garcia sa kanyang opisina. Miss Alonzo, nais kong ipakita sa inyo ito, sabi ng abogado. Inabot sa kanya ang isang makapal na folder. Binuksan niya ito. Mga financial reports, mga corporate transactions, mga balita tungkol sa Montemayor Group. Nakita niya ang mga numerong unti-unting bumababa, ang mga hindi matagumpay na transaksyon, ang mga umuusbong na problema. Mula nang mawala kayo, nagsimulang bumaba ang Montemayor Group. Paliwanag ni Attorney Garcia, pero mas nakakabahala ang mga recent developments. May mga hindi maipaliwanag na pagkalugi sa ilang malalaking proyekto nila. May mga internal disputes din. Biglang naunawaan ni Marisa, hindi lang siya ang nagbabago. Ang mundo ng mga Montemayor ay unti-unti na ring nagbabago at hindi sa ikagaganda ng kanilang imperyo. Nakita niya ang pangalan ni Victor na may mga desisyong tila nagpapahina sa kumpanya at ang pangalan ni Elara na sinubukang takpan ang mga kapalpakan ng anak. Pero ang pinakamatindi ay ang huling pahina ng report. Isang series ng anonymous tips na nagpapahina sa credibility ng Montemayor Group na lumabas sa iba't ibang financial blogs at news sites. Nagulat si Marisa. Sino ang gumagawa nito? Iyan po ang isa sa mga sorpresa ni Don Rafael, sabi ni Attorney Garcia, nakangiti. Mayroon siyang itinayo na shadow team bago siya pumanaw. Mga taong tapat sa kanya na ang trabaho ay bantayan ang kanyang mga kumpanya at ang mga taong posibleng kumilos laban sa kanyang pamilya. At sila rin po ang tumutulong sa atin ngayon, dagdag ng abogado. Unti-unti na nilang hinuhukay ang pundasyon ng Montemayor Group sa pamamagitan ng legal at lehitimong paraan upang ipakita ang kanilang kahinaan. Tiningnan ni Marisa ang report. Ang kanyang ngiti ay naging mas malawak at mas mapanukso. Salamat, Attorney Garcia.
sabi niya. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng kapangyarihan. Sa tingin ko, handa na akong bumalik sa Manila. Tinitigan niya ang mga Montemayor. Panahon na para ibalik sa kanila ang lahat ng sakit at pagpapahiya na kanilang ibinigay sa akin. Pinukpok ni Victor ang lamesa. Ano na naman ito, Mang Ben? Galit niyang tanong habang nakaturo sa isang spreadsheet sa computer screen. Bakit bumaba na naman ang shares ng Montemayor Developers ng 5% sa isang araw lang? Si Mang Ben, ang matagal ng CFO ng Montemayor Group, ay nanginginig. Sir Victor, may bagong player po sa market na biglang bumili ng malaking porsyento ng shares ng ating mga katunggali. At sila rin po ang nagbebenta ng ating shares sa murang halaga. Ginagaya po nila ang ating mga strategies, pero mas mabilis at mas agresibo. Sino? Sigaw ni Victor. Alamin niyo kung sino ang taong iyan. Hindi tayo pwedeng talunin ng kahit sino. Tumingin si Mang Ben kay Victor na may bahid ng pagdududa. Alam niyang simula lang nang mawala si Marisa, naging mas magulo ang pamamahala ni Victor. Madalas itong magdesisyon ng padalos-dalos, umaasa sa pangalan ng Montemayor. Sinusubukan po namin, sir. Ang problema, walang pangalan. Parang isang multo na gumagalaw sa likod ng mga shell corporations, sagot ni Mang Ben. Multo? Tumayo si Victor. Hindi ako naniniwala sa multo. Nagkakaroon kayo ng problema dahil sa kapabayaan ninyo. Umiling si Mang Ben. Nagsisimula nang makita ng mga empleyado ang kahinaan ni Victor. Samantala, sa isang high-end art gallery sa Bonifacio Global City, si Marisa, suot ang isang eleganteng itim na gown, ay kalmado na naglalakad. Ang kanyang buhok ay nakatirintas ng maayos at ang kanyang mukha ay may bahid ng misteryo. Ang bawat galaw niya ay sumisigaw ng kumpiyansa at kapangyarihan. Hindi niya inakala na darating ang araw na magiging komportable siya sa ganitong uri ng pamumuhay. Ang mga Montemayor ang nagturo sa kanya na ang mga ganitong events ay para lang sa mga mayayaman at may pinag-aralan. Ngayon, siya na ang isa sa kanila. O mas higit pa. Nakita niya si Mr. Lim, isang matandang negosyante na dating malapit sa Montemayor Group, ngunit biglang lumayo matapos ang ilang di pagkakasundo. Nilapitan niya ito. Magandang gabi po, Mr. Lim. Bati ni Marisa. Malambing ang kanyang boses, ngunit may awtoridad. Nagulat si Mr. Lim. Miss? Marisa, sagot niya ngumiti. Marisa Alonso. Miss Alonso. Isang karangalan, sabi ni Mr. Lim, halatang namangha sa kanyang presensya. Hindi ko po kayo nakita rito dati. Marami po ang nagbabago, Mr. Lim. Sagot ni Marisa. Ang kanyang mata ay matalas na nakatitig sa matanda. Lalo na sa mundo ng negosyo, ang mga dating matibay na pundasyon ay unti-unting lumalambot. Hindi po ba? Napaisip si Mr. Lim. Tama kayo dyan, Miss Alonso. Marami na ngang nababago, lalo na sa mga kumpanyang akala natin ay matibay na. Kung ang isang kumpanya ay hindi marunong magpahalaga sa mga koneksyon at sa kanilang mga pinagkakatiwalaan, sa tingin niyo po ba ay magtatagal iyon? Tanong ni Marisa na ang mga salita ay tila may gustong ipahiwatig. Naunawaan ni Mr. Lim. Alam niya ang mga problema niya noon sa Montemayor, lalo na kay Victor na madalas mang-insulto sa kanya. Depende po yan sa kung gaano kalalim ang ugat ng problema, sabi ni Mr. Orr. Lim tumingin sa malayo. Pero kung hindi na matino ang namumuno, mahirap nang ibalik ang tiwala. Nagkatinginan sila ni Marisa. Isang tahimik na pag-unawa ang namagitan. Sana po ay makita ko kayo sa mga susunod na araw, Mr. Lim, sabi ni Marisa, ngumiti. Mayroon po akong balak na pumasok sa ilang bagong venture at baka po ay makahanap tayo ng common ground. Isang karangalan po iyon, sagot ni Mr. Lim, at unti-unting namuo ang isang gamong ngiti sa kanyang labi. Nang gabing iyon, habang nakatayo si Victor sa balcony ng kanyang opisina, tinitingnan ng kumikislap na ilaw ng Maynila. May naramdaman siyang kakaiba.
Ang kanyang cellphone ay tumunog. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Ang pundasyon ng Montemayor ay hindi kasing tibay ng inaakala mo, Victor. Hindi niya pinansin. Siguro kalokohan lang ng mga kaaway niya sa negosyo. Ngunit kinabukasan, isang news article ang lumabas sa isang online financial news site. Montemayor Group, posibleng nahaharap sa financial troubles dahil sa maling pamamahala. Napakunot ang noo ni Victor. Sino ang naglabas ng impormasyon na ito? Ma'am! Galit niyang sabi habang naglalakad papunta sa opisina ni Elra. Nakita mo ba ito? Sino ang gumagawa nito sa atin? Si Elara, kalmado pa rin, ay nakaupo sa kanyang upuan, nagbabasa ng magazine. Ngunit sa kanyang mga mata, makikita ang bahid ng pag-aalala. Huwag kang padalos-dalos, Victor, sabi ni Elara. May kaaway tayo. Hindi ko lang alam kung sino, pero merong gumagala sa likod ng ating likod. At ito ay may balak na pabagsakin tayo. Sino ba ang may lakas ng loob na gawin ito sa atin? Tanong ni Victor. Wala tayong ibang kaaway na ganyan kalakas. Mayroon, bulong ni Elara. Tiningnan ng malayo. Pero hindi ko pa alam kung sino. Pero dapat tayong maging handa. Dahil ang kalaban natin ay hindi basta-basta. Sa kanyang sariling opisina, tinitingnan ni Marisa ang parehong news article. Ngumiti siya. Ito pa lang ang simula, Elara. Marami pa kayong hindi alam. Isang email ang dumating sa kanyang inbox mula kay Attorney Garcia. Ang subject, Urgent, Montemayor Group, Project Condor. Binuksan niya ang email. May kasamang attachment, mga dokumento. Nagsimulang magbasa si Marisa. Habang binabasa niya ang mga detalye, unti-unting nanlaki ang kanyang mga mata. Ito ay tungkol sa isang malaking proyekto ng Montemayor Group. Isang partnership sa isang international company na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso. Ngunit may mali. Mayroong malaking anomaly sa financing at ang pirma ni Victor ay nasa lahat ng papeles. Napangiti si Marisa. Salamat, Papa, bulong niya. Salamat sa iyong mga anino. Tumunog ang kanyang cellphone. Si Attorney Garcia. Miss Alonzo, may mahalaga po akong impormasyon. Nakita po namin ang isang tauhan ni Elara Montemayor na nakikipag-ugnayan sa isang tao na dating konektado sa Montemayor Group noong panahong nawala si Don Rafael. Isa po siyang dating accountant na bigla na lang naglaho. Ibig sabihin, nagtatago sila ng mas malalim na lihim? Tanong ni Marisa, naninindigan ang balahibo. Posible po. At kailangan nating malaman kung ano yon, sabi ni Attorney Garcia. Ang Project Condor ay maaring ang susi. Mayroong malaking butas dito na pwedeng magpabagsak sa kanila. Pero mas malaki ang kasinungalingan sa likod nito. Hindi ko ito tatanggapin. Ibinato ni Victor ang dyaryo sa lamesa, galit na galit. Sa front page malaki ang headline, Montemayor Group, nahaharap sa malaking iskandalo sa pagpopondo ng Project Condor. Si Elara, kalmado pa rin, ay nakaupo sa sala, umiinom ng kape. Victor, kalma. Bawat kumpanya ay dumadaan sa ganito. Kalma? Ma'am, hindi mo ba nakikita? May gustong sumira sa atin. At sino itong Project Condor na ito? Hindi ko matandaan na may ganoong kalaking proyekto tayo. Iyan ang matagal ng plano ni Don Rafael noon, bago siya pumanaw. Nais niyang makipag-ugnayan sa isang international developer para sa isang malaking real estate project sa Visayas. Paliwanag ni Elara. Ako ang nag-handle ng deal noon, pero nang mamatay siya, kinansela. Ang pondo ay ibinalik sa Alonzo Group. Ang Montemayor ay sumingil lang ng komisyon para sa serbisyo. Komisyon? Pero bakit may lumalabas na issue sa financing? Tanong ni Victor, halatang nagtataka. At bakit nandito ang pirma ko? Hindi ko matandaan na pinirmahan ko ang anumang dokumento tungkol sa Condor. Ngumiti si Elara. Victor, marami kang pinipirmahan araw-araw. Maaring parte lang yon ng mga routine papers. Huwag kang mag-alala. Kami na ang bahala rito. Ikaw, kailangan mong humanap ng solusyon para sa ating mga kasalukuyang problema.
Ngunit hindi kumbinsido si Victor. May mali. May hindi tama sa mga sinasabi ng kanyang ina. Nagsimula siyang magkaroon ng kakaibang pakiramdam. Simula nang mawala si Marisa, ang kanyang buhay ay naging mas magulo. Ang kanyang negosyo ay humina. At ang kanyang ina, na dati umaasa sa kanya, ay tila mas lalong nagiging kontrolado. Kinabukasan, habang naglalakad si Victor sa isang palengke sa Maynila, sinubukan niyang kalimutan ang kanyang mga problema. Hindi siya sanay sa ganitong lugar, ngunit kailangan niya ng sariwang hangin. Sir Victor? May tumawag sa kanya. Lumingon siya. Nakita niya si Manang Linda, ang dating kasambahay nila sa mansyon na may hawak na basket ng gulay. Nagulat siya. Manang Linda, kayo po pala. Bakit kayo nandito? Tanong ni Victor. Namalengke lang po, Sir Victor. Nag-resign na po ako doon sa mansyon. Mahirap na po kasing makipagsabayan sa mga Montemayor. Sagot ni Manang Linda na may bahid ng kalungkutan sa kanyang boses. Manang Linda, sabi ni Victor. Naalala niyo pa po ba si Marisa? Biglang nagbago ang reaksyon ni Manang Linda. Nagulat siya at parang may gustong sabihin ngunit nagdadalawang isip. Bakit po, Sir Victor? Tanong ni Manang Linda, tila natatakot. May gusto lang po akong itanong. Sa gabi po na pinalayas ko siya, may kasama po ba talaga siyang lalaki sa garden? Napabuntong hininga si Manang Linda. Tiningnan niya si Victor ng matagal. Parang pinag-iisipan kung sasabihin ba ang totoo. Sir Victor, sabi ni Manang Linda, hindi ko na po sana sasabihin, pero masama po sa konsensya ko. Wala po akong nakitang lalaki. Ang nakita ko lang po ay si Ma'am Elara, nakausap ang isang tauhan, at pagkatapos po ay may itinuro siya sa may garden. Tapos, maya-maya, biglang dumating si Ma'am Elara sa inyo. Nagalit na galit at sinabi niyang may nakita siyang lalaki na kasama ni Ma'am Marisa. Nanlaki ang mga mata ni Victor. Anong ibig niyong sabihin? Kasi po, narinig ko po ang pinag-uusapan nila ni Ma'am Elara at nung tauhan. Sabi po ni Ma'am Elara, siguraduhin mong nakita ni Victor ang lalaki na kasama ni Marisa. Gusto kong mapalayas na siya ngayong gabi. Naramdaman ni Victor ang paglamig ng kanyang dugo. Hindi ito maaaring totoo. Ang kanyang ina, ang babaeng itinuring niya bilang kanyang tunay na ina, ang nagturo sa kanya ng lahat. Manang Linda, sigurado po ba kayo? Tumango si Manang Linda. Opo, Sir Victor. Narinig ko po mismo. Hindi ko po sana sasabihin, pero naaawa po ako kay Ma'am Marisa. Sobrang bait po niya. Walang kasalanan. Umalis si Victor. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Parang may pumunit sa kanyang puso. Ang kanyang ina. Ang babaeng mahal na mahal niya. Ang babaeng nagpahiya at nagtaboy kay Marisa. Ang kasinungalingan. Ang panloloko. Naalala niya ang mukha ni Marisa, basang-basa sa ulan. Ang kanyang mga mata, napuno ng sakit. Ang kanyang sarili, na bulag na naniniwala sa kanyang ina. Puno siya ng galit, galit sa kanyang ina, galit sa kanyang sarili. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Victor. Naglakad-lakad siya sa mansyon, hinahanap ang anumang bakas ni Marisa. Pumasok siya sa dating kwarto ni Marisa. Lahat ay malinis, walang anumang gamit niya. Ngunit nang tiningnan niya ang isang lumang bookshelf, may nakita siyang nakasuksok na isang maliit na notebook sa likod ng ilang libro. Notebook ni Marisa. Binuksan niya ito. Puro mga doodle at ilang listahan ng mga groceries. Ngunit sa pinakahuling pahina, may nakasulat na isang kakaibang pangalan. Don Rafael A.A. at isang petsa. Isang petsa na malapit sa petsa ng pagkamatay ni Don Rafael Alonzo. At sa ilalim, may nakasulat na isang address. Isang address na hindi pamilyar sa kanya. Napaisip si Victor. Ano ito? May koneksyon ba si Marisa kay Don Rafael Alonzo? Kasabay nito, sa kanyang pribadong opisina, nakaupo si Marisa nakatitig sa monitor. Ang kanyang screen ay nagpapakita ng isang live feed mula sa isang CCTV camera. Si Victor, nasa kwarto niya.
hawak ang notebook. Nagbabayad na sila, Papa. Bulong ni Marisa, ngumiti ng mapait. Unti-unti na nilang nakikita ang katotohanan. Pero marami pa silang hindi alam. Isang tawag ang pumasok sa kanyang telepono. Si Attorney Garcia. Miss Alonzo, may bagong development. Ang dating accountant ni Don Rafael na si Mr. Reyes ay biglang lumabas. Gusto niyang magsalita. Nasaan siya? Tanong ni Marisa. Nasa ospital. At ang kanyang sinasabi ay may kinalaman kay Elara Montemayor at sa pagkamatay ng inyong ama. Nanlaki ang mga mata ni Marisa. Isang malaking piraso ng puzzle ang unti-unting nabubuo. Ihanda mo ang lahat, Attorney Garcia, sabi ni Marisa. Panahon na para gumalaw. Kumikislap ang libu-libong ilaw sa Grand Ballroom ng Manila Peninsula. Isang grand charity gala ang idinaos at ang Montemayor Group ang isa sa mga pangunahing sponsor. Suot ang isang burgundy evening gown na nagpapatingkad sa kanyang kutis at nagpapahayag ng kanyang bagong kumpiyansa. Naglakad si Marisa sa gitna ng maraming tao. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng grasya at otoridad. Ang kanyang presensya ay parang magnet. Bawat mata ay nakatingin sa kanya. Nagtataka kung sino ang misteryosang babae na ito. Naroon sina Elara at Victor Montemayor na nakikipaghalubilo sa kanilang mga kakilala sa alta sosyedad. Nakita ni Marisa ang kanilang mga mukha. Mukha ng pagod. Mukha ng pag-aalala. Ang mga problema ng Montemayor Group ay malinaw na nakaapekto sa kanila. Lihim na ngumiti si Marisa. Ito ang simula. Habang naglalakad, naramdaman niya ang presensya ni Elara. Lumingon si Marisa. Nagkatitigan sila. Para bang may kuryenteng dumaloy sa pagitan nila. Hindi pa rin nakikilala ni Elara si Marisa, ngunit may bahid ng pagdududa sa kanyang mga mata. Good evening, Madam. Bati ni Elara. Sinusubukang maging magalang, ngunit mayroong tono ng pag-uusisa. Hindi ko po kayo nakita rito dati. Sino po kayo? Tinitigan ni Marisa si Elara. Isang matamis na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Ngunit sa ilalim ng nadang ngiti, may nakatagong lamig. Marami pong nagbabago, Mrs. Montemayor. At marami pong hindi natin alam ang nasa likod ng mga ngiti. Sagot ni Marisa, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig. Ako po si Marisa Alonzo. Namilog ang mga mata ni Elara, ang pangalan. Alonzo, ngunit hindi siya nagpakita ng reaksyon. Ah, Mr. Alonzo, ang namayapang negosyante, kamag-anak po ba kayo? Mas malalim pa po doon, Mrs. Montemayor. Mas malalim pa kaysa sa inaakala ninyo. Sabi ni Marisa, ang kanyang mga mata ay nanunuot sa kaluluwa ni Elara. Tulad ng kung paano ang mga lihim ay nakabaon sa ilalim ng lupa o sa ilalim ng isang malaking kasinungalingan. Hindi po ba? Naramdaman ni Elara ang pamumutla. Hindi ko po kayo maintindihan, Miss Alonzo. Talaga po? Sa tingin ko po, naiintindihan niyo ako ng husto. Sabi ni Marisa, tumingala sa kanyang biyenan. Marahil ay mas naiintindihan niyo ako kaysa sa sinuman, lalo na sa mga gabi na may malakas na ulan. Biglang namutla si Elara. Ang gabi ng ulan. Ang gabi na pinalayas niya si Marisa. Nagkaroon ng gulat sa kanyang mga mata. Sinubukan niyang maging kalmado, ngunit ang kanyang kamay ay nanginginig. Excuse me, Miss Alonzo, sabi ni Elara at mabilis na lumayo. Lihim na ngumiti si Marisa, ang unang patak. Maya-maya, nilapitan siya ni Victor, lasing na. Miss Alonzo? Utal ni Victor. Kamukha niyo po ang asawa ko, yung dating asawa ko. Marisa. Talaga po, Mr. Montemayor? Tanong ni Marisa. Ang kanyang boses ay malambing ngunit puno ng paghahamak. Marahil ay dahil matagal na siyang nawala. Kaya nakikita niyo na ang kanyang anino sa lahat ng dako. Hindi. Ang ganda niya tulad mo, sabi ni Victor, nakatitig sa kanya. Pero traidor siya. Traidor. Napakagat si Marisa sa kanyang labi. Ang mga salitang yon. Traidor.
Minsan ang tunay na traidor ay hindi ang akala nating traidor, Mr. Montemayor. Sabi ni Marisa, ang kanyang tinig ay malamig. Minsan ang tunay na traidor ay ang pinagkakatiwalaan natin ng husto. Naguguluhan si Victor. Hindi niya naunawaan ang mga salitang yon. Biglang tumunog ang telepono ni Marisa. Isang text message mula kay Attorney Garcia. Meeting is set. Mr. Reyes, ospital, now. Naramdaman ni Marisa ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ito na. Excuse me, Mr. Montemayor, sabi ni Marisa, tumalikod kay Victor. Mabilis siyang umalis sa ballroom, nagtungo sa kanyang sasakyan, nagtungo siya sa ospital. Sa isang pribadong kwarto, nandoon si Mr. Reyes, ang dating accountant ni Don Rafael, na may oxygen mask. Nanginginig ang kanyang kamay habang inabot ang isang lumang sobre. Miss Alonso, ito po, ito ang katotohanan. Hirap na sabi ni Mr. Reyes, hindi ko na po kayang itago. Ang nanay niyo, si Elara Montemayor. Alam niya ang lahat. Binuksan ni Marisa ang sobre. Sa loob, may mga kopya ng email at mga internal memos. Mga email mula kay Elara Montemayor na nakikipag-ugnayan kay Mr. Reyes na nagpaplanong itago ang anumang impormasyon tungkol kay Marisa at sa huling habilin ni Don Rafael. Mga petsa, mga pangalan, mga detalye. Malinaw na nakasaad ang mga utos ni Elara na siguraduhin na hindi matutuklasan ni Marisa ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. At mas masakit, merong isang memo na nagpapahiwatig na si Elara ang nagplano ng vuon na yon sa garden para lang mapalaya si Marisa. Nalaglag ang mga dokumento sa kanyang kamay. Naramdaman ni Marisa ang paglamig ng kanyang dugo. Ang kanyang biyenan. Ang babaeng itinuring niya na isang halimaw, ngunit hindi niya inakala na ganoon kasama. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagpapahiya, ang pagtataboy. Lahat ay isang malaking laro lang para kay Elara. Para protektahan ang kanyang interes, para makuha ang mana na hindi sa kanya. Tumulo ang luha ni Marisa, ngunit hindi ito luha ng kahinaan. Ito ay luha ng galit. Tiningnan niya ang larawan ni Don Rafael sa kanyang cellphone, ang kanyang ama na kailanmay hindi niya nakilala. Papa! Bulong niya. Alam mo ba ang lahat ng ito? Sa mga sandaling iyon, ang kanyang puso ay napuno ng matinding pagkamuhi. Ang pagbabago, ang pagpapatawad, ang paghahanap ng kapayapaan, lahat ay nawala. Ang tanging nararamdaman niya ngayon ay ang pagnanais na maghiganti. Attorney Garcia, sabi ni Marisa, matigas ang boses habang pinupulot ang mga dokumento. Ihanda ang lahat. Ibagsak natin sila. Lahat sila. Nakatayo si Marisa sa harap ng malaking bintana ng kanyang penthouse unit. Ang mga ilaw ng Maynila ay tila naglalaro sa kanyang mga mata. Sa kanyang kamay, hawak niya ang mga dokumentong ibinigay ni Mr. Reyes. Ang bawat salita ay parang kutsilyong tumutusok sa kanyang puso. Si Elara Montemayor. Ang babaeng itinuring niya na halimaw ay mas masahol pa pala sa kanyang inakala. Hindi lang paghamak at pagpapahiya, kundi isang organisadong panlilinlang upang agawin ang kanyang mana at sirain ang kanyang buhay. Ang galit, ang puot, ang pagnanais na maghiganti ay umapaw sa kanyang sistema. Papa, bulong niya sa hangin. Ang kanyang boses ay nanginginig. Nakita mo ba ito? Ang lahat ng ginawa nila sa akin? Sa'yo? May mga plano na siyang inihanda. Mga legal na paraan upang tuluyang pabagsakin ang Montemayor Group upang ipahiya si Elara at Victor sa buong mundo at kunin ang lahat ng itinago nila sa kanya. Kung gusto niya, sa isang iglap, matatatapos na ang lahat. Masisira niya ang kanilang imperyo nang walang kahirap-hirap. Isang matamis na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Isang nangiti ng tagumpay? Oo, ngunit isa ring ngiti ng kapaitan. Ibabagsak ko kayo.
Bulong niya, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Lahat kayo, babayaran ninyo ang lahat ng ginawa ninyo. Ngunit sa gitna ng kanyang galit, biglang sumulpot sa kanyang isip ang mukha ng kanyang ama, si Don Rafael. Hindi ang mukha ng isang negosyanteng may hawak ng kapangyarihan, kundi ang mukha ng isang ama na nakangiti sa isang lumang video na ipinakita sa kanya ni Attorney Garcia noon. Ang video, ang huling habilin. Marisa, anak, ang malumanay na boses ni Don Rafael na tila sariwa pa rin sa kanyang pandinig. Ang tunay na kayamanan ay hindi ang ari-arian. Ito ay ang kakayahan mong magbigay, magpatawad, at bumuo ng mas mabuting mundo. Huwag mong hayaan na ang galit ang magdikta ng iyong mga desisyon. Gumamit ka ng puso at isip. Napapikit si Marisa. Ang kanyang puso ay parang nahati sa dalawa. Ang apoy ng paghihiganti sa isang banda. Ang malamig na tubig ng payo ng kanyang ama sa kabilang banda. Naglakad siya patungo sa kanyang desk. Kinuha niya ang kopya ng huling habilin ni Don Rafael. Pinasa niya muli ang mga salita. Hindi lang ito tungkol sa pera, sa mga kumpanya, o sa mga ari-arian. Ito ay tungkol sa isang legacy of compassion, isang foundation for women empowerment. Paano niya matutupad ang pangarap ng kanyang ama kung hahayaan niyang ang puot ang maghari sa kanyang puso? Kung gagawin niya ang lahat ng kinamumuhian niya sa mga Montemayor? Sapat na ang sakit, bulong niya sa kanyang sarili, ngunit hindi na para sa kanyang paghihiganti, kundi para sa siklo ng puot. Samantala, sa isang madilim at maingay na bar sa Tondo, nakaupo si Victor sa isang sulok, basang-basa ng alak. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ang kanyang telepono ay tumunog. Numero ng kumpanya. Hindi niya sinagot. Narinig niya ang usapan ng dalawang lalaki sa kanyang tabi. Narinig mo ba? Ang Montemayor Group, bagsak na raw. Lugi na sa Project Condor. Malapit nang magsara. Oo nga. Sayang naman. Akala ko matibay. Pero ang anak, hindi raw marunong magpatakbo. Umalingaongaw ang mga salitang iyon sa kanyang tenga. Bagsak. Lugi. Hindi marunong. Kasinungalingan. Sigaw niya, itinapon ang baso ng alak. Kasinungalingan ang lahat. Lumingon ang dalawang lalaki. Nagtataka. Naramdaman ni Victor ang bigat ng kanyang buhay, ang kanyang reputasyon, ang kanyang pamilya, ang kanyang ina. Lahat ay gumuho. Ang kanyang ina, na matagal nang nagpapanggap na matibay, ay mas lalong naging manipulatibo. Sinusubukang ayusin ang lahat ng kanyang kapalpakan, ngunit lalong lumala ang sitwasyon. Naisip niya si Marisa, ang babaeng pinalayas niya, ang babaeng inakusahan niya ng kasinungalingan. Kung hindi siya nabulag sa kanyang pagmamataas at sa mga kasinungalingan ng kanyang ina, marahil ay hindi siya ngayon sa ganitong sitwasyon. Ang kanyang sariling mga desisyon, ang kanyang pagiging sunod-sunuran kay Elara, ang kanyang kawalan ng lakas ng loob na tumayo sa kanyang sariling paa. Lahat ng iyon ang nagdala sa kanya sa bangin. Wala na akong natitira, bulong niya. Habang tumutulo ang luha, hindi na luha ng galit, kundi luha ng pagsisisi at kawalan ng pag-asa. Sa kanyang penthouse, nakatingin si Marisa sa kanyang reflection sa salamin. Ang kanyang mga mata ay pula mula sa luha. Ngunit ang kanyang tindig ay matatag. Hindi na niya gustong maging Elara. Hindi na niya gustong maging Victor. Gusto niyang maging si Marisa, ang Marisa na natuto mula sa sakit. Ang Marisa na gagamit ng kapangyarihan para sa kabutihan. Attorney Garcia, sabi ni Marisa, kinuha ang kanyang telepono. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng bagong determinasyon. Mayroon akong binago sa ating plano. Hindi natin sila babagsakin. Nagulat si Attorney Garcia. Pero Miss Alonso, handa na po ang lahat. Napakaraming ebidensya. Alam ko, sagot ni Marisa. Ngunit may mas mahalaga pa kaysa sa paghihiganti.
Hindi ko hahayaan na masira ang legacy ng aking ama dahil sa aking galit. Gagamitin natin ang mga ebidensya para ibunyag ang katotohanan, ngunit hindi upang sirain ang lahat, kundi upang bumuo. Kumalat ang balita na magkakaroon ng emergency press conference ang Alonso Group. Ang buong mundo ng negosyo ay nagtataka kung ano ang anunsyo. Ito na ba ang huling atake laban sa Montemayor Group? Nakatayo si Marisa sa likod ng entablado, nakasuot ng isang puting business suit. Ang kanyang puso ay kalmado na, ngunit ang kanyang diwa ay matalas. Kasama niya si Attorney Garcia at ang buong legal team. Miss Alonzo, handa na po ang lahat. Bulong ni Attorney Garcia. Ang mga ebidensya, ang mga testigo, lahat po ay nakahanda para sa inyong pagbubunyag. Salamat, Attorney Garcia. Sagot ni Marisa, ngumiti. Ngunit hindi na ito ang nangiti ng paghihiganti. Isang nangiti ito ng pananampalataya sa katarungan at sa kanyang bagong direksyon. Pumunta si Marisa sa podium. Ang mga camera flash ay sumalubong sa kanya. Ang mga mamamahayag ay nagulantang sa kanyang presensya. Magandang umaga sa inyong lahat. Nagsimula si Marisa. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng otoridad. Ako po si Marisa Alonzo, CEO ng Alonzo Group. Nandito po ako ngayong araw upang ibunyag ang katotohanan sa likod ng mga issue na bumabalot sa Montemayor Group at upang maglatag ng bagong direksyon para sa aming kumpanya. Nagulat ang lahat. Hindi nila inakala na direkta siyang magsasalita tungkol sa Montemayor. Sinimulan niyang ilahad ang lahat. Ang kasinungalingan ng kanyang pagkakakilanlan, ang huling habilin ni Don Rafael, ang planong itago ang lahat mula sa kanya. Ang mga dokumentong ito ay nagpapakita na si Mrs. Elara Montemayor ay may aktibong partisipasyon sa pagtatago ng aking tunay na pagkakakilanlan at sa pagharang sa akin upang matanggap ang mana ng aking ama, sabi ni Marisa, habang ipinapakita ang mga kopya ng email at memos ni Elara. Nagsimulang magbulungan ang mga mamamahayag. Hindi ko po ito ginagawa para sa paghihiganti. Patuloy ni Marisa, ang kanyang mga mata ay matatag. Ginagawa ko po ito para sa katotohanan at para sa hustisya na dapat matamo ng aking ama. Biglang bumukas ang pinto ng ballroom. Pumasok si Elara Montemayor, ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Kasama niya ang kanyang legal team. Sinusubukang pigilan ang press conference. Miss Alonzo, ano ang ginagawa mo? Sigaw ni Elara. Sinusubukang maging kalmado, ngunit halata ang kanyang pagkabahala. Ito ay isang paninira. Walang katotohanan ang mga sinasabi mo. Ngumiti si Marisa. Mrs. Montemayor, dumating din po kayo. Ngayon po ay maririnig ninyo ang buong katotohanan. Ipinagpatuloy ni Marisa ang kanyang pagbubunyag. Inilahad niya ang lahat ng ebidensya, isa-isa. Ang mga transaksyon ng Montemayor Group na may kinalaman sa Project Condor, ang mga pirma ni Victor. Ang lahat ng ito ay nagpapakita ng isang pattern ng pandaraya at pagmamanipula, sabi ni Marisa. Isang pattern na hindi ko hahayaan na magpatuloy. Biglang may gulo sa likod. Pumasok si Victor Montemayor, gulo-gulo ang buhok, lasing at galit na galit. Kasinungalingan ng lahat, sigaw ni Victor, at sinubukan siyang pigilan ng kanyang mga tauhan, ngunit hinarangan niya ang lahat ng daan. Siraulo ka, Marisa. Alam ko ang totoo. Hindi ka nagpakasal sa akin dahil sa pag-ibig. Victor, umalis ka. Sigaw ni Elara. Nag-aalala na ang anak ay makapagbubunyag ng mas maraming lihim, ngunit hinarap ni Victor ang kanyang ina. Ikaw, Ma'am! Ikaw ang may kasalanan sa lahat! Sigaw ni Victor, puno ng galit at sakit. Ikaw ang nagplano ng lahat. Ikaw ang nagsabi na i-frame si Marisa. Ikaw ang nagtago ng totoo. Ikaw ang may kasalanan kung bakit namatay si Don Rafael. Sinabi mo na hindi siya pipirma ng di pabor sa'yo. Nagsimulang umalingaw-ngaw ang mga bulungan. Namutla si Elara. Victor, tumamahimik ka. Lasing ka lang.
Ngunit hinarap ni Victor ang mga mamamahayag. Alam ko ang totoo. Narinig ko kayo. Sinabi ni Ma'am na ayaw niyang pumirma si Don Rafael sa dipabor sa kanya. Sinabi niya, kailangan mawala siya bago niya pirmahan ang huling habilin. Hindi siya pwedeng pumirma. Biglang tumahimik ang buong ballroom. Ang mga salita ni Victor ay parang kidlat na tumama sa lahat. Naramdaman ni Marisa ang paglamig ng kanyang dugo, ang pagkamatay ng kanyang ama. Hindi ito aksidente. Tiningnan niya si Elara, na ngayon ay nanginginig. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Ang mga mamamahayag ay nag-uunahan na kumuha ng litrato. Ang mga kamera ay nakatutok kay Elara. Si Attorney Garcia mabilis na lumapit kay Marisa. Miss Alonso, ito ang kailangan natin. Ang pag-amin. Hindi. Bulong ni Elara. Sinusubukang magtago sa likod ng kanyang mga abogado. Hindi totoo yan. Lasing lang ang anak ko. Ngunit hinarap ni Marisa si Elara. Ang kanyang mga mata ay matalim at puno ng galit. Ngunit may bahid ng kalungkutan. Mrs. Montemayor, sabi ni Marisa. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may kapangyarihan. Ang katotohanan ay laging lalabas. Sa ilalim ng ulan, sa ilalim ng dilim, sa ilalim ng mga kasinungalingan. Hindi po ba? Nabalot ng kaguluhan ng ballroom. Nagsisigawan ang mga mamamahayag, nag-uunahan sa pagkuha ng mga pahayag. Ang pag-amin ni Victor, na puno ng galit at sakit, ay umalingaw-ngaw sa buong lugar. Ang bawat salita ay parang suntok sa mukha ni Elara. Mabilis na dumating ang mga pulis, na matagal nang naghihintay sa labas sa utos ni Attorney Garcia. Lumapit sila kay Elara. Mrs. Elara Montemayor, you are under arrest for questioning regarding the death of Don Rafael Alonso and for obstruction of justice. Sabi ng isang pulis, habang kinakapitan si Elara. Namutla si Elara. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Sinubukan niyang lumaban, ngunit wala siyang magawa. Hindi totoo iyan. May nagpaplano lang sa akin. Ngunit wala nang naniwala sa kanya. Ang kanyang mga abogadong kasama niya ay nagulantang din. Halatang hindi alam ang malaking sikreto na ito. Tiningnan ni Elara si Marisa. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit at puot. Ngunit hindi na natinag si Marisa. Sa kanyang puso, wala nang galit. Tanging kalungkutan at pag-unawa. Nang makalabas si Elara sa ballroom, unti-unting kumalma ang sitwasyon. Lumapit si Victor kay Marisa. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi. Marisa, patawarin mo ako. Bulong ni Victor. Ang kanyang boses ay nanginginig. Nabulag ako. Hindi ko alam na ganito si Mama. Tiningnan ni Marisa si Victor. Hindi na niya naramdaman ang puot. Sa halip awa. Hindi ko rin alam, Victor. Sagot ni Marisa. Malungkot ang kanyang mga mata. Ngunit ang katotohanan ay laging lalabas. At ang bawat isa sa atin ay kailangan harapin ang mga desisyon na ating ginawa. Umalis si Victor. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko. Ang kanyang buhay ay gumuho na. Pagkatapos ng press conference, nagkaroon ng serye ng mga meeting si Marisa kasama ang kanyang legal at financial team. Ang mga ebidensya laban kay Elara Montemayor ay sapat upang siya ay makasuhan. Ang mga dokumento tungkol sa Project Condor na nagpapakita ng malaking anomaly at pagmamanipula sa pondo ay nagbigay ng sapat na basehan upang si Victor at ang Montemayor Group ay managot din. Miss Alonso, sa lahat ng ebidensya, madali nating maibabagsak ang Montemayor Group. Maaari ninyong kunin ang lahat ng kanilang ari-arian bilang kabayaran, sabi ni Attorney Garcia. Ngunit umiling si Marisa. Hindi, Attorney Garcia. Hindi ito ang gusto ng aking ama at hindi ito ang gusto ko. Sagot ni Marisa. Ang Montemayor Group ay may libu-libong empleyado na walang kasalanan. Hindi sila dapat madamay sa kapalpakan ng kanilang mga pinuno. Ibinunyag niya ang kanyang bagong plano. Gagamitin natin ang aming legal na kapangyarihan upang i-restructure ang Montemayor Group
Paliwanag ni Marisa. Alisin ang mga korap na opisyal, ipasa ang pamamahala sa mga karapat-dapat at may integridad. Iligtas ang kumpanya mula sa pagbagsak at bigyan ng bagong simula ang mga empleyado. Nagulat ang kanyang team. Hindi nila inakala na ganito ang kanyang desisyon. At bukod doon, patuloy ni Marisa, gagamitin natin ang malaking bahagi ng mana ng aking ama upang magtatag ng isang foundation. Isang foundation na tutulong sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso, ng panlilinlang at ng pagpapahiya. Isang foundation na magbibigay ng pag-asa at bagong kinabukasan sa kanila. Ito ang tunay na legacy ng aking ama. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng inspirasyon. Naalala niya ang kanyang sarili, basang-basa sa ulan, walang kalaban-laban. Ngayon, siya ang magiging boses ng mga walang boses. Kinabukasan, isang balita ang kumalat sa buong bansa. Ang pag-aresto kay Elara Montemayor, ang pagbubunyag ng mga kasinungalingan, at ang desisyon ni Marisa Alonso na iligtas ang Montemayor Group at magtatag ng isang foundation para sa mga kababaihan, isang malaking pagbabago. Ang kanyang desisyon ay umani ng respeto at paghanga mula sa marami. Sa mga sumunod na linggo, inayos ni Marisa ang lahat. Pinangunahan niya ang pag-restructure ng Montemayor Group na ngayon ay tinatawag ng Alonso Montemayor Enterprises na may bagong pamamahala at bagong direksyon. Ang kanyang foundation, ang pag-asa ni Marisa, Marisa's Hope, ay mabilis na nabuo. Nagbukas sila ng mga shelters, nagbigay ng legal aid, at nagbigay ng suportang pinansyal sa mga kababaihang nangangailangan. Sa isang pribadong meeting, ipinakita ni Atty. Garcia kay Marisa ang isang lumang sobre. Miss Alonso, nakita po namin ito sa mga personal na gamit ni Don Rafael. Hindi po ito parte ng dihabilin. Isang personal na sulat para sa inyo. Kinuha ni Marisa ang sobre. Nasa labas ang kanyang pangalan. Sulat kamay ng kanyang ama. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binuksan ang sobre. Isang sulat. Minamahal kong Marisa, kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay natuklasan mo na ang lahat ng katotohanan. Alam kong mahirap ang pinagdaanan mo. Ang buhay ay puno ng pagsubok, anak. Ngunit tandaan mo, ang tunay na lakas ay hindi ang kakayahang maghiganti, kundi ang kakayahang bumangon mula sa sakit at gamitin iyon upang magbigay ng pag-asa. Nagtatago ako ng maraming sikreto. Ang ilan ay para protektahan ka. Ang ilan ay para sa ikabubuti ng mas nakararami. Ngunit ang pinakamahalagang lihim ko ay ikaw. Ikaw ang aking pinakamalaking pag-asa. Gawin mong instrumento ang aking mana. Hindi para sa sarili mo lang, kundi para sa iba. Bumuo ka ng isang mundo kung saan ang bawat babae ay may lakas na tumayo sa kanyang sariling mga paa. Ito ang huling habilin ng aking puso para sa iyo. Mahal na mahal kita, anak. Ang iyong ama, Rafael Alonso. Tumulo ang luha ni Marisa, ngunit ngayon, ito ay luha ng kapayapaan at pag-unawa. Niyakap niya ang sulat. Naalala niya ang kanyang mga magulang sa Batangas, sina Mang Tonyo at Aling Nena. Tinawagan niya sila at ipinangako na bibisitahin sila. Sa wakas, naramdaman ni Marisa ang isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Hindi na siya nababalot ng galit, kundi ng pag-asa at pagmamahal. 3 taon ang lumipas. 3 taon mula ng gabing iyon ng pagbubunyag, mula nang magsimula ang bagong kabanata sa buhay ni Marisa Alonso. Nasa isang malaking auditorium si Marisa, nasa entablado, nagsasalita sa harap ng daan-daang kababaihan. Ang kanyang boses ay puno ng lakas at inspirasyon, at ang kanyang presensya ay sumisikat. Bawat isa sa atin ay may kakayahang bumangon, sabi ni Marisa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Ang sakit ay hindi katapusan. Ito ay simula ng pagbabago. Simula ng paghahanap
ng tunay na lakas sa loob natin. Ang foundation na ang pag-asa ni Marisa, Marisa's Hope, ay lumago ng husto. Nagbukas sila ng maraming branches sa iba't ibang probinsya, nagbigay ng libreng edukasyon, livelihood training, at psychological support sa mga kababaihang dumanas ng pang-aabuso at trauma. Sa audience, makikita ang mga mukha ng pag-asa. Mga kababaihang dating biktima na ngayon ay nagtatayo na ng sarili nilang negosyo, nagiging guro, o simpleng nagtatamasa ng kapayapaan sa kanilang buhay. Ang kwento ni Marisa ang naging gabay at inspirasyon nila. "Salamat po, Miss Alonzo," sabi ng isang babae. Umiiyak nang lapitan niya si Marisa pagkatapos ng kanyang speech. "Dahil po sa inyo, nagkaroon ako ng lakas na iwanan ang asawa kong nananakit. Ngayon, nagtatrabaho na ako at nakakapag-aral ang mga anak ko." Niyakap ni Marisa ang babae. "Ikaw ang gumawa niyan, hindi ako. Ang lakas ay nasa loob mo na." Ang Alonzo Montemayor Enterprises na dating Montemayor Group ay lumago at naging isa sa pinakamalaking conglomerates sa bansa sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ngunit higit sa lahat, kilala ito bilang isang kumpanya na may integridad, na may malasakit sa kanyang mga empleyado at sa komunidad. Sa kanyang pribadong opisina, sa ikaimpapalapag ng Alonzo Tower, nakaupo si Marisa, tinitingnan ang abalang cityscape ng Maynila. Ang kanyang mukha ay may marka ng karanasan, ngunit puno ng kapayapaan. Nakita niya ang frame na sulat ng kanyang ama. Ang tunay na kayamanan ay hindi ang ari-arian. Ito ay ang kakayahan mong magbigay, magpatawad at bumuo ng mas mabuting mundo. Naaalala pa rin niya ang gabi na iyon sa ilalim ng ulan. Ang sakit, ang galit, ang kawalan ng pag-asa. Ngunit ang lahat ng iyon ay naging gasolina. Hindi para sirain ang iba, kundi para itayo ang isang mas matatag, mas makabuluhang buhay. Si Elara Montemayor ay nakulong dahil sa kanyang mga kasalanan. Ang kanyang kapangyarihan ay naglaho na. Ang huling balita na narinig ni Marisa ay tahimik na namumuhay si Elara sa loob ng bilangguan, puno ng pagsisisi at pag-iisa. Si Victor Montemayor, matapos mawala ang lahat, ay nagdaan sa mahabang proseso ng pagbabago. Hindi na siya ang dating Victor na mayabang at lasing. Ngayon, nakikita siya sa mga ospital at charity events. Nagboboluntaryo. Hindi siya humingi ng tawad kay Marisa. Alam niyang hindi sapat ang mga salita. Ngunit sa tuwing nakikita niya ang balita tungkol kay Marisa, isang ngiti ng paggalang at pasasalamat ang gumuguhit sa kanyang labi. Isang hapon, habang naglalakad si Marisa sa isang parke, kasama ang kanyang pamangkin, isang maligayang bata na anak ng kanyang kapatid sa Batangas, naramdaman niya ang init ng araw sa kanyang balat. "Tita Marisa, ang ganda po ng flowers," sabi ng bata habang tumatakbo. Ngumiti si Marisa. Ang kanyang pamilya sa Batangas ay bumibisita sa kanya. Ang kanyang ina at ama, sina Aling Nena at Mang Tonyo, ay masaya na sa kanyang mga tagumpay. Mayroon siyang kapayapaan, mayroon siyang pag-ibig, ang kanyang buhay ay puno. Tumingin siya sa malayo, sa abot tanaw ng Maynila. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. "Salamat, Papa." Bulong niya. Ang kanyang tinig ay malambing, puno ng pasasalamat. "Salamat sa iyong di habilin. Natagpuan ko ang tunay na lakas at natagpuan ko ang tunay na kapayapaan." Tumakbo ang bata, pabalik sa kanya. Niyakap ang kanyang binti. Yumuko si Marisa. Niyakap ang bata ng mahigpit. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal. Ang kanyang di habilin ay hindi lang pera o kapangyarihan. Ito ay ang di habilin ng isang puso na nagpagaling, nagbigay ng pag-asa, at bumuo ng isang mas magandang bukas. At dito nagtatapos ang paglalakbay ni Marisa Alonzo, ang kanyang kwento ng pagbabago, pagpapatawad, at ang pagtataguyod ng isang di habilin ng pag-asa. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay
Sa bawat kabanata ng kwento ni Marisa, bilang inyong manunulat, malaking karangalan para sa akin na ibahagi ang kanyang pinagdaanan, ang kanyang mga tagumpay, at ang kanyang mga aral. Bawat salitang isinulat ko ay nagmula sa puso. At sa bawat kabanata, kasama ko kayong nakiramay, nagalit at umasa. Ang paglikha ng mundong ito, kung saan ang sakit ay nagiging inspirasyon, ay isang napakagandang karanasan para sa akin. Naway ang kwento ni Marisa ay nagbigay sa atin ng paalala na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa paghihiganti, kundi sa kakayahang bumangon mula sa pinakamalalim na sugat at gamitin ito upang bumuo ng mas mabuting hinaharap. Sana'y nadama ninyo ang mensahe ng tunay na pag-ibig, hindi lang sa kapareha, kundi sa sarili at sa kapwa. Ang pagpapatawad, hindi lang sa iba, kundi sa sarili. At ang pag-asa na sa kabila ng lahat ng pagsubok ay laging may bagong umaga. Lubos kong pinahahalagahan ang inyong oras at atensyon. Kung meron kayong nais ibahagi tungkol sa inyong damdamin sa kwentong ito, inaanyayahan ko kayong magkomento at magbahagi. Ang inyong mga saloobin ay mahalaga sa akin. Hanggang sa muli, at patuloy tayong maniwala sa kapangyarihan ng pagmamahal na nagpapagaling at nagtatayo ng mga pangarap. Paalam.